Gaya, 2 ang sugatan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, good morning uli mga kapuso at belated happy birthday din muna kay Dr. Ana Diente from Arlene. At ang mga bata, nga pala, tayo rin mga medyo na hindi na ganun kabata. Young at heart na lang. Young at heart. Napakahilig sa mga chichirya o chips. Yan ay kahit na alam natin, hindi ito masyadong okay sa ating kalusugan kung mayat-mayat maramihan kung kumain. Kaya naman, para mas maging healthy ang ating pagkain ng mga snacks na yan, heto po ang chips na gawa sa mga kabute. Wow. Ang healthy pero yummy pa rin na mushroom chips na yan, ibibida po sa atin ni Monica at Arn mula naman sa Bustos, Bulacan. Good morning, guys! Let's try! Hi, Mon! Hi girls! Good morning! Alam nyo, you look young pa rin naman, kaya okay lang kahit na medyo kumakain tayo ng ibang chips. Pero kung talaga gusto nyo maging healthy, ay bagay na bagay sa inyo itong mushroom chips na ginagawa nga nila. Dito po yan sa Bustos, Bulacan. And ang kagandahan dito mga kapuso, very interesting ha, dahil bukod sa gumagawa nga sila ng mushroom chips, ay talagang nagpapatubo sila ng mismong kabute dito sa kanilang lugar. In fact, itong kinakatayuan ko po, dito nila pinapatubo yung mga kabuteng yan. So, paano nga ba nila ginagawa yung pagpapatubo ng mushroom? Sabi na very simple lang, nagsisimula daw syempre dun sa pagkuha ng mga kusot o yung hibla ng mga pinagkatamang kahoy o yung parang pag-shave po ng mga kahoy into thin sheets. Ayun. Pagkatapos ilalagay po nila yan sa isang plastic kung saan lalagyan ito ng darak na galing sa palay, asukal at apog. Yung apog po mga kapuso, yun daw yung responsible para mawala yung amoy ng ating shaved or yung ating hebla o kusot kapag ito nga ay nabulok na po. Pagkatapos po ay babasain ito ng konti ng tubig at kukulubin ng 1 linggo sa loob nga ng plastic hanggang sa ito ay mabulok. Ayan po, tulad nakikita nyo sa video, ayan po, ikukulob po nila yan for 1 week. Pagkatapos, ayan yung tubig. Actually, yung tubig nga na nilalagay nila para medyo maging moist po siya para tamang-tama yung consistency niya kapag ito po ay nabulok. Tapos ayan na po mga kapuso, iniimbak nga nila yan for 1 week at hihintayin nila hanggang sa mabulok po yung ating mga kusot sa loob ng plastic. Pagkatapos po kapag ito ay nabulok na, steam po nila yan for 3 to 4 hours at pagkatapos ilalagay nila ito sa isang drum para pakuluin para daw mawala yung mga bacteria. And after that, syempre medyo papalamigin nila and yun na po yung time para ilagay nila yung mga binhi o yung mga seeds ng mga mushroom sa loob ng mga plastics na pinakuluan nga natin. And maghihintay sila na about a month daw at tutubo na nga yung mga mushrooms dito sa ating mga plastics. So nakita nyo itong mushroom na nasa harap ko, ito yung tinatawag nila na white edible mushroom. So tatanggalin ko na siya kasi ito ready for harvesting na yan. Okay? Ayan. Sabi nila ang proper way of getting daw, dapat mula sa stem, hahatakan nyo para hanggang yung pinakadulo, makukuha natin. Tulad nito yung nakikita nyo sa, ayan nga, nahawak-hawak ko. And konting trivia lang mga kapuso, kung napapansin nyo, yung ibang plastics, parang color white pa yung pinaka-covering niya. Sabi nila, kapag white pa daw yung covering niya, pwede pa siyang pagtamnan ulit o lagyan ng binhi ulit ng mushrooms. But, kapag itim na, tulad nitong nandito sa harapan ko, yan, hindi na siya pwede. So, kailangan na siyang i-dispose kasi hindi na siya tutubuan ng mushrooms. Okay? Now, kapag okay na po ang ating mga white edible mushroom, ready na po ito para hugasan at gagawin na nga nila itong mushroom chips. Okay, puntahan na natin yung area kung saan nila ginagawa ang mushroom chips. I love it. Ayan. So, ito si Nanay, itong mga white edible mushrooms, mga kapuso, ito po yung nahugasan na at nalinis na. So, syempre, hindi naman na pwede ganyan kalalaki yung mga chips. So, kailangan nilang gupit-gupitin into smaller pieces yan. In fact, tinatanggal din nila yung, ito yung pinaka parang roots kasi hindi nila yan sinasama sa chips at ito nga, ito yung magiging itsura niya kapag ready na siya for breading. And speaking of breading, ito. Hi, Arn! Alam mo, kayo tao nakikigulo rito eh. Oo, alam mo, pagdating... Piniprito nila to, ang sarap! Correct. Pagdating sa kainan, no, lagi kang nauna kahit wala kang paa. Ayan, speaking of breading nga mga kapuso, ayan, lalagyan nila, i-cover po nila itong mga mushrooms sa mga breading. Ayan, tulad ng ginagawa ni ate. And syempre, ipiprito na siya dito sa ating malaking kawali. At palulutungin. At palulutungin. Yes. Tulad na lang ng ating finished product dito sa harapan mo. Pagdating talaga sa mga finished product, Arn, lagi kang nauna, magaling ka talaga dyan. Ayan. At Arn, bilang first time ko actually nakarinig at nakakita ng mushroom chips, sasamantalahin ko na to. Okay, tingnan natin. Sige.
Ay, ang sarap ha. Sarap ha, di ba? Kahit wala na In fairness, kahit mga bagas, I'm sure mag-e-enjoy kainin to kasi talagang parang siya yung usual chips na kinakain natin. Sarap, okay siya. And very healthy pa. Anyway, mga kapuso, sa aming pagbabalik, bukod sa mga mushroom chips, sabi nila Arn, pwede rin daw gawing ibang pagkain itong mga kabuting pinapatubos Marami pa. dito. So gusto mo ba malaman kung ano yung mga yon? Mamaya sa magbabalik Yes, lahat po yan sa pagbabalik natin mula po dito sa paggawaan ng mushroom chips. Dito po yan sa Bustos, Bulacan. Balik muna sa studio. Ayos. Hanggang imagine na lang ba tayo, Oo Mars? nga, parang gustong kumuha pero hindi pwede. Dito lang sa TV pwede, no? Nako po. Oo nga. At mula naman sa Bustos, Bulacan ay oras na mamalengke tayo mga Oo, kumare. Monday. Nakakabulol pala yun, ano, kapag Monday. Lalo na't Lunes, so ano ka malamang, papaubos na ang laman ng ating mga ref. Akala ko malinis lang yung ref namin. Paubos na pala Paubos yung na. laman niya. Kaya eto't mamamalengke na tayo sa Mega Q-Mart kasama si Maring Lynn na merong mga maipapayo sa atin. At may cooking pa nakasama doon. Sige nga, hirit mo nga yan. Mare! Hi! Hi! Plastic bag ba yan? Oo, plastic bag. Hindi ko nadala yung mga bags ko. But anyway, nakikita nyo ito mga to. Namalengke na kasi ako, pero napalengke ko pa lang gulay at saka isda. Mamaya pa yung meat, mamaya pa yung mga prutas at saka mga damit. Tumalengke talaga no? Ang saya kasi pag first thing in the morning, fresh pala ang gulay. Pati yung mga nagabenta, fresh pa rin. Kaya maganda ang mood nila, friendly sila. At nga pala sinabi namin kanina na magluluto tayo, di ba? Kasi nga malamig ang panahon, umuulan. Masarap talaga kumakain tayo ng soup! Kaya, eto papakita natin sa inyo. Since kanina, di ba sinabi ni Monica, mushroom chips. Ngayon naman ang soup natin may mushroom, otherwise known as kabute. At para gawin yan, kasama natin ngayon si Chef Jonas ng Good Morning, Ni Hao Ma. Good morning, ni hao. Okay, Ni Hao. Okay, so ano ang gagawin natin ngayon? It's not mushroom soup, is it? There is mushroom. Aha. Ang gagawin natin ngayon ay sotanghon soup with meatballs. Pero yung meatballs natin, may mushroom, may heavy, may onion. So, it's a lot of ingredients going to the meatballs. Very Chinese, I love Very it. Chinese. It's Yan yung a great sinaserve ng morning. nanay ko pag malamig. Oo nga, actually nanay ko rin puro mga pansit. Okay, let's start it. How do we start this? Basically, we start with some ingredients to make our meatballs. Okay, paano nga ba laman So, ito? eto, freshly ground pork. Okay, Galing pork. lang dito sa tabi natin. Binili lang natin Oo kanina. nga, nakita kita na mamalagi kanina. Okay, so pork. And then we have some chopped onions, white onions, pwede yung red onions. We have some heavy Oo. or hibe, depending Hibe. kung nasaan kayo. Dried shrimp and It's heavy sinap ko na hibe. lang siya. We have some shiitake mushrooms na dried. Okay. Ano bang benefits sa mushrooms nga pala? Lots of Shiitake. benefits, you know, it's natural, it's from the earth, you know, helps your immunity. You know, depende kung ano, it also helps keep you up. At masarap siya. Oh Super yeah, sarap it siya. I brings love a lot of shiitake. flavor. Yung it has that savory taste, yung sinasabi nilang umami. It has that savory taste. It comes from that Ooh, one. Okay. We And have then? some scallions, sibuyas dahon, Oo. little white pepper na medyo naubos na, sesame oil, and since nagmamadili tayo, we're using some chicken bouillon cubes and some salt. Tapos ito yung sotanghon natin. And later, we're going to add a little bit of Baguio Petsai. Okay, so let's do it. So, I already mixed the ground pork. Yeah. And minix ko na yung heavy, yung onions, Aha. yung mushroom, scallion, all these things minix Yes. ko na, except this. So, this is just water na binoboil ko with some of the chicken bouillon cubes. O kung may oras kayo, di chicken stock na lang gawin yung sa bahay, Oh, di if ba? you have time, mas masarap. Oo. Pero short tayo on time yan. And kung mom ka, wala ka ng oras. That's true. In the It's morning, raining. especially if you want the breakfast, diba, for your kids and your husband. Absolutely. So, you make the meatballs. You can make it by hand or you can use a spoon kung takot ka maghawa. Okay. Pop it in. So, ilalagay lang siya sa loob. Iboboil lang siya ng gano'ng katagal. I-boil lang siya and pag lumitaw na siya or nag-float na siya, Okay. it's done. Luto na siya. Luto na siya. Hindi kailangan maging brown or anything, no. Hindi You just- kailangan. Basta mag-float siya, okay na siya. And then, Hindi rin siya what do we do? magpa-brown doon. And then, itong sotanghon, usually nabibili mo siya dried. Oo. So, ang gagawin mo, isusok mo lang siya sa water. Aha. Kung nagmamadali ka, ibabad mo sa mainit na tubig. Oo, Pero kung correct. hindi ka nagmamadali, kahit hindi mainit yung tubig, para lang lumambot siya. Okay. Ako dinadiretso ko kasi sa soup siya eh. Pwede rin, Diba, pwede rin. diretso, no? Para doon na maluto sabay-sabay. Oo. At saka yung flavor talagang pumapasok sa loob ng sotanghon. Ito kasi sanay kami sa mga restaurants, so kailangan lahat ready to go na para 1 minute na lang That's maluto, true. right? Oo. So you put it in here, Okay. So guys, sama na siya sa meatballs. There you go. sandali lang ang pagluluto niyan. And then, kuha tayo ng konting Baguio Petsai. Some leaves, some stems. Pasok lang natin dito.
Hindi pwede mawala ang gulay. Siyempre, para healthy yung mga anak hindi nila makahalata. Ay, kumakain na pala ng gulay. Exactly, di ba? There you Parang go. dinadaya mo sila para maging healthy. Konting salt lang para malasahan ng konti. Malasa. And then, woohoo! Look at the mushrooms. Ang ganda. Pag lumitaw na yung Okay. pag lumitaw na yung meatballs natin, pag malambot na yung noodles natin, tapos na. That's Ready how to go. simple it was. Okay, so ito yun Ito na yung finished project. Finished project ni Chef Jonas. O, di ba? Amoy na amoy pa lang. Gustong-gusto ko na. Marami dito kumakamerama nag-aantay eh. Pero, syempre, teka, gusto ko lang ipakita sa iyo, kailangan close up. Kailangan para makita yung gano'ng kasarap to. Naamoy nyo na ba to on camera? I'm sure linggit kayo sa akin. At bago ako tumikim ng napakasarap na sotanghon. Sotanghon meatball soup? Sotanghon, yeah, whatever you wanna call this. In other words, pampainit sa malamig na panahon. Ayan, balik po tayo sa studio. Thank you, Chef Jonas. Thank you. Thank you so Love much. it. Ako, parang nang inggit siya eh. Oo, parang lahat ng masarap na feature nasa labas, ha? Oo nga. Nandun lahat ng mga pagkain. At ito naman, pero dito naman puro ganda, ha? Dahil iba talaga ang ganda ng Pilipina at bukod sa ating natural beauty, aba, talented din tayo. Kaya mamaya, ibibida po ng ating mga beauty queens sa sina Evangeline Pascual at Maria Isabel Lopez ang kanilang husay sa pagpipinta. Oh, tignan nyo naman mga obrang yan. Abangan, abangan. At eto pa ba sa gawang Pinoy, talaga naman nakakabilib sa buong mundo. Maging sa kahit anong larangan, sikat na talaga ang obrang tatak Pinoy. Kaya naman, heto po ang isa pa nating mapagmamalaki na gumawa ng pangalan sa mundo ng art and fashion. Sino yan? Tara't kilalanin natin ang wooden works of wonder ng isang Pinoy. Panoorin po natin ito. Ang Paete Laguna, bayan ng mga magagaling na eskultor. Sa katunayan, dinarayo ang lugar na ito dahil sa mga obrang inukit sa kahoy. Pero alam niyo ba, bukod sa nabanggit ng work of art, nakilala na rin ang Paete sa mga fashion accessories tulad nitong wooden bags. Likha ito ni Elmois Afuro. Gamit niya ay puno ng akasya kung saan matapos ukitin ay nagiging stylish bags at masasabing nag-iisa sa buong mundo. Pinagtaklob namin yung dalawang bowl ng yung lagayan ba ng mani, peanut bowl. And then sabi ko, pwedeng gawing bags to. Maiba-iba kaysa doon sa mga bao or di kaya yung mga leather. Nag-umpisang gumawa ng wooden bag si Elmois noong 1986 at dahil talaga namang world-class ang pagkakalikha, napansin ang kanyang mga obra sa international fashion scene. Kabilang sa mga napabilib niya ay ang White House. Kaya naman ang mga bag giveaway ng tatlong US presidents na sina Bill Clinton, George Bush at Barack Obama ay kay Elmois nagpagawa. Ang sikat na Sex and the City actress na si Sarah Jessica Parker ay na-inlove din sa obra ni Elmois. Sa katunayan, proud owner actress ng Eiffel Tower bag design at studded pa ito ng Swarovski stones. Price range ng ating mga bags usually sa pagdating na sa market is $700 to $5,500. Depende sa disenyo kung may mga bato na. Sa kasalukuyan, mas pinagbubuti pa ni Elmois ang kanyang wooden bags. At isa sa bago niyang obra ay itong may disenyong Burj Al Arab Hotel na sikat sa Dubai. Mabibili ang nasaming bag sa halagang $6,000 US. Bukod sa mga nabanggit, may mga disenyo ring very Pinoy. Kahanga-hanga talaga ang mga wooden bags na likha ni Elmois Afuro. Patunay lang na world-class talaga ang talento ng Pinoy. Ayan, bag. Ang hirap gawin ng mga yun, ha? Nilililok na, pinipinturahan pa. Correct. At syempre, marami pa po tayo mga pag-uusapan, mga tips pa rin, maya-maya lang. Oh, Tsaka yes. syempre, abangan ninyo yung mga pagpipinta ng ating mga beauty queens. Sa pagbabalik po yan ng Unang Hirit! Unang